Hello guys, nandito na naman tayo. At ito, isang mabilisan lang itong PGMN o yung Peanut Gallery Media Network na isang propagandista ng mga didilis, no? At ito, gumawa na naman ng propaganda regarding sa Meralco at medyo sumablay at sablay na sablay, okay? Ito ha, guys, bagamat syempre nakikiisa tayo sa sambayan ng Pilipino sa hirap nga naman na dinaranas dahil sa pagtaas ng mga bill na ito ng Meralco at mamaya ng konti pag-uusapan natin yan. Aba, nagawa pang mameke, nagawa pang mag-fake news nitong mga Peanut Gallery Media Network. Ang nakakagulat rito, syempre, pag didilis ang pinakitaan mo niyan, tuwan-tuwa. Kasi nga, mga bobo ang mga yan, hindi rin marunong mag-observe, hindi rin marunong mag-research. At the same time, dito sa ipinakita nilang video ito, yan. Very obvious. Very obvious na may fake news na ginagawa na kung hindi ka attentive, no? At hindi ka observant, talagang maloloko ka. In which, ang mga didilis, hindi na observant, hindi pa attentive, at talagang mga bobo at may sayad. Talagang maloloko sila nito. Tingnan nyo naman, dalawang account, no? Dalawang account na pinagparehas na ang sabi nila, biglang taas, grabe ka taas, 900%. 900% ang itinaas ng kanilang kuryente. Teka lang po, tingnan yung mabuti. First, account number. Ang dulo nitong isa, 31. Ang dulo nung isa, 56. Di ba, dun pa lang sa account number, ibig sabihin, magkaiba. Magkaibang account, magkaiba ng bahay, magkaiba ng restaurant o kung ano pa man, basta yan dalawang yan ay magkaiba. Diba? Kaya kailangan magpaliwanag dito ang PGMN kung bakit nila ginagago yung mga didilis na tagasunod nila. Bobo na nga ang mga yan, binobobo nyo pa. Itong isa, 2025, itong isa, 2026. Di sana ang comparison man lang yan, dapat at least 1 month o isang quarter man lang. Ito, October 2025, itong isa, May 2026? No, March 2026, May tuloy. Di ba? Di ba ang tanga lang? Kung ikaw ay gagawa ng comparative analysis dyan, at least kung gusto mo, isang quarter, dapat nga latest, 1 month, di ba? Para mas makita agad, pero wag na lang tayo ron. Ayan, 7,724 pero ang account number isa 31 ang dulo, isa 50 ano ba to? 58 o 56 ang dulo. Di ba? What the heck, PGMN? Magpaliwanag kayo sa mga didilis na mga bobo. Alam nyo naman yung mga tagasunod nyo. Mga hindi lang uto-uto, sadyan literal na bobo at inborn ng pagkasaltek, di ba? Anyway, guys, wag nyong isisi sa gobyerno ni PBBM ang pagtaas na ito ng singil ng Meralco, bagamat ine-encourage natin ang Pangulo na sana gumawa ng paraan para maibaba, aside from sa mga subsidy, dahil ito ang nagpataas ng kuryenteng ito dahil sa lifeline, na ang lifeline na ito ay pinermahan itong si Pentaboy noong 2021. Ito yung RA 11552. Di ba? Na nagbibigay ng ng lifeline para do sa mga qualified na mga households, So, kaya lang maliwanag, magbibigay ka na nga ng lifeline pero ikakarga naman ito sa bill ng ibang mga kumukonsumo ng ng kuryente or sa ibang customer ng Meralco. Kaya kayong mga didilis na tatanga-tanga, kung may dapat ditong sisihin, walang iba kundi si Pentaboy. Ginawa niya itong batas, At alalahanin ninyo, ang batas na ito ay tatagal hanggang 2051. Hanggang 2051 ito, So, matagal-tagal itong ipagtitiis ng taong bayan. Pero ako naniniwala at sigurado ako, si PBBM ay gagawa na ng paraan para ito ay solusyonan. Pero, nga pala baka malimutan ko. Kung tinupad lamang nitong si Solar Boy, itong si Lepiste Lebentador na si Raulo, na nung isang araw ay minura ang nanay dahil ayaw sumama sa pagkukudita kay Senator Tito Soto,
Grabe, no? Siraulo talaga, no? Isipin mo, murahin mo yung nanay mo. What the heck? O, di ba? O, minura. Aba, kung tinupad lamang niya ang kanyang, obligasyon, di sana ang bawat, kahit papano, nakakatulong yung solar na yon at makakabawas sa bill ng kuryente ng 400 to 800 pesos. Yan ang rough estimate ng mga eksperto na pwede raw sanang nakatipid ng umaabot ng 400 hanggang 800 piso. Isipin nyo yung kung gaano kalaki kung makatipid ka ng 400 to 800 monthly mo. Di ba pambayad na sana ng tubig yun? Dahil sa kalokohan nitong si Lepiste at kung ano-ano mga isyong pinaggagawa para pagtakpan ang kanyang mga kalokohan, di ba? At para pagtakpan ang kanyang pagkukulang sa bayan, nagbibida-bida para i-divert ang isip. Pero Lepiste Libintador, tandaan mo, hindi kami titigil. Gumawa ka man ng mga ano man ang gawin mong mga naratibong ganyan, hindi kami titigil sa pagbubunyag. No, alalahanin mo, may utang ka sa taong bayan. Ang utang mo sa taong bayan ay 24 billion. Ang tanong, bakit hindi mo yan bayaran? Ang dami mong kinikwento, magbayad ka muna ng utang mong hinayupa ka. Mga taga Batangas, singilin ninyo si Lepiste Libintador, ha? Nangangarap ang tumakbo senador ang hinayupa. So, yun. Kaya, wag nyo sisihin kay PBBM yan. Pero si PBBM gagawa ng paraan para kahit papano makabawa sa problema ng taong bayan. Pero may kasalanan yan ay si Fentaboy. Yang lifeline na yan sa kuryenteng mga hinayupa kayo. Ha? Imbis na dapat kung ginawa niya yung lifeline na yan, dapat inabsorb ng gobyerno yan. Hindi yung gumawa ka nga ng lifeline tapos ipinasa mo sa consumer o sa mamamayan. Di ba? Ang laking katangahan lang. Kaya kayong PGMN, magsimula na kayong mag-apologize sa inyong mga tagasunod na mga bobong didilis. Sasabihin nyo naman, hindi na namin kailangan mag-apologize kasi bobo nga ang mga yan. Sa puntong yun, tama talaga kayo. Kung yan ang sabihin ninyo, wala tayong debate dyan. Talaga susunod ako sa inyo at maniniwala talaga ako sa inyo pag yan ang inyong sinabi na hindi kayo mag-a-apologize kasi bobo nga yung mga tagasunod nyo. Sasabihin ko lang sa inyo, perfectly said. Di ba nga? So yun lang. Kaya sa mga bobong didilis dyan at mga may sayad, ang tatay nyo ay preso, ang bipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!